Hi, good morning. Good morning. Thank you, Coach Je. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Virtual Nutrition Club. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ramdam na ng lahat, no? Ramdam nyo na ba? Ako, ramdam ko na, no? Ang papadating na holiday. And siguro excited ang lahat, pero kasabay nitong excitement nito ay dapat din tayong mag-ingat dahil may mga illnesses o sakit na dapat nating iwasan, no? At labanan upcoming holiday season. Pero bago yan, next slide. Sa mga first-timers na hindi po ako kilala, magpapakilala muna ako. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So, as a doctor, alam nyo, masaya naman. Pero kaakibat nitong trabaho, no, na binigay po sa atin ay may kasamang stress, no? Hindi rin ako nakakakain sa oras at minsan kung may time ako na kumain, nagmamadali pa. And dahil nagmamadali na ako, hindi ko na concern, no? Kung masustansya ba, healthy yung kinakain ko. Ang mahalaga sa akin, mabusog ako. At dahil dyan, dahil kain ako ng kain without realizing na ah, hindi pala masustansya or maganda sa katawan, lumobo ako ng ganyan. Bumigat ako ng 209 pounds. Buti na lang along the way, nakita namin, na-meet namin ng angel si Mother Erdine. So sabi niya, why don't you give it a try? May solusyon pala, no? Na despite na pagiging busy ang mga schedules ng mga tao ay pwedeng makakain ng healthy, no? Kaya, no, nag-take kami ng aloe tea shake at sineryoso ko at kaya lumit ako, I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. At alam nyo ang maganda dito sa Herbalife, as we go along, nag-start kami 2014, no? Parati may mga natututunan ako, nalalaman ako, advancement na ginagawa ng company para sa ating mga consumers at sa ating mga distributors. So, napaka-exciting. At yung parating sinasabi, yung papadating, no? Na spectacular. Huwag nyo pong imimiss yan. Kung hindi pa kayo nakakabili ng ticket, nako, wag niyo parasihan dahil isa yan. Yan ang kauna-unahang event na inatenan ko na talagang nagpabago ng aking pag-iisip with regards to our company. Na-amaze ako ng gusto. So enough of that. Kaya proceed na po tayo. Next slide sa ating topic na pinamagatan nating common holiday events. So every time dumadating po ang holiday, no, siguro excited ang lahat, especially this coming holiday na papadating yung Pasko. So, pag sinabing holiday, so siguro lahat masaya and kasabay niya nai-stress din yung iba sa atin kasi nai-stress tayo, naglilinis tayo ng bahay for the coming siguro mga bisita natin, na-stress tayo sa shopping, na-stress tayo anong isuot natin, na-stress tayo anong dadali natin. So, masaya, pero may kasamang stress din. No? At the same time, relaxing siya kasi walang pasok sa trabaho, matagal naka-leave. Pero at the same time nga, napapalitan yun kasi uh, pasyal dito, pasyal doon, bisita dito, bisita doon. So nakakapagod din siya. Ito rin yung panahon na kung saan nagkakaroon tayo ng opportunity na kitain natin yung mga kamag-anak natin na malalayo, ang mga kaibigan natin, parties left and right. So ang nangyayari minsan, ang schedule natin minsan mas puno pa, no? Kumpara doon sa tradition na hindi natin alam paano natin pagkakasyahin during the holiday break. So, kaliwat kanan lahat ng direksyon pinupuntahan natin at kasabay nito ay ang health risk, no, na po pwedeng mangyayari po sa atin. Kasi exposed po tayo sa ating environment. So uh, yun po yung dapat nating ingatan. Next slide. So, ang holiday po, nagiging active ang mga tao, mas nag-engage sila sa kanilang community, no? Mas na-expose ang ating health at a greater risk kumpara sa mga ordinaryong araw. Kasi mas marami tayong kinikita, mas marami tayong napupuntahan, mas marami tayong ginagawa. No? Sige, so tandaan po natin yan. Next slide.
So, ang ating katawan po, dalawang bagay, tandaan natin. Nagkakaroon po tayo ng problema sa ating kalusugan, dalawang bagay. Pwedeng ang dahilan po ay infection or pwedeng physiologic or pumapalya yung natural na sistema o yung natural na trabaho na ginagawa ng ating katawan. At kung infection man ang dahilan o physiologic man ang dahilan ng pagpalya ng ating katawan, ang sikreto lang po dito is prevention. Parati kong sinasabi, prevention, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So prevention parati. Prevention na dapat parating best of health ang ating katawan. Kay holiday man yan, kay ordinaryong araw man yan. Dapat best state of health tayo parate. Dahil ang kalaban, hindi natin alam kung kailan yan magte-take advantage, no? Para pabagsakin yung ating resistensya. Next slide. So, ano ba yung mga inaasahan natin? So, number one na po ang sipon. No? Bakit tayo sinisipon? Kasi nga, kung hindi tayo nakakatulog ng maayos, tapos marami tayong kinikita na tao, napupuya tayo sa traffic, napapagod tayo sa traffic dahil lahat ng mga tao nasa labas, hindi tayo nakakakain ng maayos, tendency, bumababa yung resistensya natin. Kasabay, ng pabago-bagong panahon from mainit to malamig, malamig to mainit. So nag-a-adapt yung katawan natin dun sa changes ng weather plus yun nga yung mga kalaban na nasa environment lang natin nag-iintay ng tiyempo no para i-invade yung ating resistensya. So yan yung number one po na kalaban natin. Ano pa? Next slide. Nandiyan din po yung flu na tinatawag. Ang flu po ay para pong cold kasi plus may dagdag, no? So ang flu mas matinding cold. Ano yung dagdag? Next slide. So ang flu po ay mas grabe. So kailan masasabi cold ba ito, flu ba ito, no? Ang cold po dahan-dahan, no? Ang flu naman biglaan pero kasabay nito kadalasan meron ka pang sinat, nilalagnat, sumasakit ang katawan, minsan pagod ang pakiramdam, no? Minsan may mga chest discomfort, no? Samantalang ang cold ay parang sipon lang siya talaga. Pero pag may involved na ibang parte ng katawan, it could be a sign of flu. So ang cold, pwedeng mauwi sa flu. Kaya kung nararamdaman nyo na parang teka muna, parang sign na ito ng katawan ko na magpahinga ako, kailangan kong bigyan ng chance ang katawan ko na mag-recover, wag po natin babaliwalain yan kasi it can lead to something else. Okay? Next slide. Ano bang meron? Ako, meron pa. So, cough. Bakit inuubo? Marami pong cause ng cough. Pwedeng dahil sa infection. Kasi nga, dikit-dikit ang mga tao. So, yung resistensya niya, nagkataon, parehas kayo mahina yung resistensya, nagkatabi kayo sa sasakyan, naubo siya, nabahin siya, yung mikrobyo, nalipat sa'yo, na mahina rin ang resistensya. So, pwede po yon infection ang cause. Or, yung sinasabi natin, physiology kasi nga nag-deteriorate during this time yung ating physiology ng katawan natin due to the season na sobrang busy tayo. Ano pa? Ubo ka ng ubo kasi nagtitrigger na pala yung hika or nagsisimula na yung hika. Bakit? Kasi nga po due to changes in weather. So, hindi natin alam kung anong cause. Ang mahalaga po, syempre, prevention parate. So, it can be a hika, it can be an infection, it can be an irritation po sa ating lalamunan. So, ingat po tayo. Next slide. Ano pang meron? So, dahil excited tayo, no? Kumain ng matamis. So, minsan sumusobra na tayo doon sa kota natin. Kaya, the following day, ayan, nagkakaroon na ng sore throat. Kasi ang mga mikrobyo, no? Paborito nila ang matamis na environment, no? Especially dito sa ating mga throat na meron po dyan mga
colonizer o yung mga residente, residente na mikrobyo sa ating lalamunan. Na kung natsyempohan, napadami-dami the following day, nako, pwede tayong mag-sore throat. Anong cause? Pwedeng virus na eventually mawawala rin, or pwede ring bacteria na nangangailangan eventually ng pamatay na antibiotic eventually. So, anong pwede? Siyempre, kailangan i-prevent natin. Let's maintain our immune system to its best state, no, during this time. Next slide. Ano pang meron? Ako, ito, abdominal pain. Pwede tayong sakitan ng tiyan kasi naparami yung kain natin, na-impatso tayo, no? Na-excite tayo dun sa handa. Ano pa? Pwedeng nakakain tayo ng, ah, anong tawag dito? Expired na pagkain, no? Na tipong yung tinatawag na food poison. Pwede rin po yun. Or pwede rin po na na-irritate kasi nabigla yung tiyan natin, no? Napasobra ng kain, na-irritate. So, pwede rin po yun. So, marami pong dahilan. So, ano ang tip natin? So, syempre, pag nandun na tayo sa handaan, eat in moderation, no? Para bigyan natin ng enough time ang ating sikmura to digest, no? Yung party na pinuntahan natin, yung pinuntahan natin ngayon, na pupuntahan natin mamaya, tapos pupuntahan pa natin mamayang gabi. So, tatlong party tayo, no? In a day, o dalawang party, bigyan natin ng enough time ang ating sikmura to digest, no? Yung mga kinakain natin, especially during this time. At mag-ingat, no? Kung alam po natin na parang alanganin na yung amoy, alanganin na yung lasa, wag na po tayong magbaka sakali. Kasi makakasave nga tayo, hindi nga tinapon yung pagkain, pero kung ma-hospital naman tayo, nako, wag po tayo magbaka sakali. Next slide. So ano pa? Dahil nga po, syempre, uso ngayon, no? Yung mga mamamantika din, no? Na pagkain, no? Kaya, ang mga high blood, lalo na kung hindi controlled, lalong tumataas ang mga BP, no? Kasi excited sila, no? Kumain. Kasi for a long time, di sila nakakain yan. So, ano nila to? Excuse na. Kumbaga, holiday naman. So, mag-ingat po tayo. So make sure, bago po habang papalapit ang holiday, controlled ang BP natin, iniinom natin ang medications natin on time, at syempre, nag-check tayo. Syempre. Okay, next slide. Ano pang meron? So, syempre, para doon sa mga may mga gout arthritis na tinatawag o yung mga matataas ang uric, nako, ito rin po ang panahon, no, na nagsasakitan yan. Kasi ang daming mga nilalagay sa handaan na kalaban natin. Ang iba talaga naman na cannot resist. So, inaano nila na anong tawag dito? Tinetake advantage nila yung pagkakataon. Ayun, the next day, sumasakit ang kanilang mga joints, sumasakit ang kanilang mga toe. So, anong epekto? Gamot. So, kaya nga po, mahalaga, syempre, despite our busy schedule, huwag natin kalimutan. We have to take care of our own health also. Next slide. Kasi ang iba po, sinasabi, holiday naman. So wag po natin gamitin excuse ang holiday season to be unhealthy. No? Dapat every day is a reason, no? To be healthy. So walang holiday, no? So dapat wina-watch out natin. Ito ba ay healthy? Kung hindi ako nakakain ng healthy, ano yung kailangan kong gawin, no? To counteract, no? Yung pagkain ko. Kailangan ko ba mag-exercise? Kailangan ko bang bawasan? Kailangan ko ba mag-take ng supplement, no? Para i-counteract yung nagawa ko, no? Sige, next slide. So, tandaan natin, ayaw natin maging killjoy, no? During this holiday. Of course, we can still enjoy the holiday without stressing our body too much. Tandaan natin, hindi po yung dami ng pagkain or yung dami ng mga regalo na pinapamili natin yung true meaning ng season. Ang true meaning, tandaan natin, ang true meaning, bakit natin sineselebrate ang holiday,
At kasabay nito, syempre, kailangan mamili tayo. Next slide. Saan ba natin gustong mag-celebrate? Gusto ba nating mag-celebrate sa ospital? No? Or gusto natin mag-celebrate sa bahay? Kasama ang ating mga pamilya. Siyempre sa ospital, malungkot. Nurse at doktor ang makakasama mo dyan. No? Malungkot yan. So, we have to choose wisely kasi ang mga problema, especially pag bumigay ang ating mga organs, we cannot uh, dictate na, oh, after holiday ka na lang kasi magse-celebrate kami sa bahay. We cannot do that. So, we always need to be cautious, no? We always need to be vigilant, no? Sa ating state ng health natin. Okay? Next slide. And with that, napakadali lang naman po eh. Tandaan po natin. During this time, again, huwag gawing reason ng holiday, iwasan pa rin yung mga matatamis. Hindi sinabing alisin. Bawasan lang. Bawasan yung mga matamis, bawasan yung mga maalat, bawasan yung mga oily foods, no? Huwag pong gawing reason ito, no? Para i-grab natin yung opportunity para maging unlimited itong mga ganitong klaseng pagkain. Okay? Next slide. Dahil magbibigay ito ng too much weight gain sa atin. Buti na lang, siyempre, nandito tayo sa ating community, sa ating VNC community, na kung saan tinuturo natin, siyempre, let's give the gift of good nutrition sa ating katawan. Kung nagbibigay tayo ng gifts dun sa ating mga loved ones, let's give the gift of good nutrition para sa ating sarili. Huwag natin pagdamutan, no? Yung nutrition na kailangan ng katawan natin, especially during these times, no? Nandyan po ang ating choices. Next slide. Napakarami pong pagpipilian. So, ask your coaches saan ang mga gamit nito, para saan ito, especially during the holiday season. So, may mga tip po, ano yung mga magaganda na gagamitin ninyo, especially during this time. Tandaan natin, ang mga gamot na tinitake nyo po, itutuloy nyo po yan dahil ang Herbalife products natin, ito po ay supplement lamang. Napakagandang supplement pamalit sa mga unhealthy foods na kinakain natin. Hindi po ito ginagamit na panggamot, pang-diagnose, or pampagaling ng kahit anong sakit. Ito po ay add-on lamang. Kaya nga, next slide, sa sobrang galing ng ating company, inaward tayo as #1 in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined, #1 sa weight management and well-being at #1 sa active and lifestyle nutrition. So, lilipat pa ba tayo sa #2 o sa #3? Abot na abot natin ang #1. No? Kaya nga, wag natin palampasin itong opportunity na nandito sa Herbalife para tulungan tayo sa ating health goals. And with that, thank you. Enjoy our holidays in the upcoming holidays and see you again next time. Back to you, Coach.